year Taiwan. At yun mga guys, wala pa tayong ipon. Ganun talaga ang buhay. Nagbabayad pa tayo ng mga utang. Baka sa pangalawang kontrata natin mga guys, doon na tayo makapag-ipon. So abangan nyo yung vlog namin at susunduin ko si Mrs. papunta dun sa susunduin ko si Mrs. Mamamasyal kami, mag-celebrate kami ng 1 year ko dito sa Taiwan. At siya naman 3 months yata guys, 3 months na siya dito sa Taiwan. Madami akong gustong ikwento sa inyo mga guys kung ano yung mga naging experience ko dito sa Taiwan ng 1 taon. Tsaka pala mga guys, yung gustong mga mag-apply ngayon dyan sa Pilipinas, itong harap ng company namin ngayon is hiring yata sila. Bali isang branch na naman to ng Sipil yata o Spill company. Mga operator ang kailangan nila dito mga guys. Sa nangyayaring balita ngayon mga guys, kung sasakupin ba ng China itong Taiwan is wala pa tayong update ngayon. As of now, sobrang peaceful naman dito sa Taiwan ngayon mga guys. Parang normal lang. Wala lang. Parang normal na araw lang ngayon mga guys, kumpara sa balita dyan sa Pilipinas. Pero syempre kailangan pa natin ng iba yung pag-iingat. At mamaya bigla tayong sakupin, bigla tayong umuwi Pinas. Wala pa tayong ipon, mag-1 taon pa lang tayo, sasakupin na agad. Pero sa tingin ko mga guys, kung sasakupin ng China tong Taiwan, sa tingin ko hindi naman magko-continue yung mga hiring natin dyan sa Pilipinas. Continue naman yung mga guys, yung pagpapalipad ng mga agency natin ng OFW papunta dito sa Taiwan. Kaya malabo siguro. Malamang sa malamang, malaki ang epekto ng bagsak ng ekonomiya sa buong bansa o sa buong mundo kung babagsak or sasakupin ang Taiwan mga guys. Kasi halos andito ang mga factory mga guys sa Taiwan. Madaming sinusuplayan na bansa ang Taiwan mga guys. Sa mga nagtatanong mga guys kung pwede ba ang tattoo sa Taiwan or yung mga mag-a-apply na may tattoo papunta dito sa Taiwan is minsan po mga guys, nakadepende yan sa company na papasukan nyo dito sa Taiwan. May mga agency pa rin po na natanggap ng mga may tattoo. May mga agency rin po na mahigpit ng pinagbabawal ang may tattoo. Kaya kung napapanood mo ito at balang araw gusto mong mag-apply dito sa Taiwan mga guys, huwag ka munang magpa-tattoo. Kasi once na may tattoo ka na visible, yung malaki, talagang hindi ka natatanggapin ng mga agency dyan sa Pilipinas mga guys. Regarding naman sa naka-eyeglasses mga guys, is i-declare nyo na agad once na screening pa lang kapag nasa agency na kayo. Sabihin nyo na may problema kayo sa mata or naka-eyeglasses kayo para iwas abala mga guys. Kasi pag nagpa-medical kayo is makikita din yan. At sa mga nagtatanong naman mga guys sa age limit na nire-require ng mga agency is hanggang lang po 35 years old pababa ang ina-accept ng mga agency dyan sa Pilipinas mga guys. So dito ko muna tatapusin yung video natin mga guys. Kita-kita ulit tayo mamayang pag-uwi ko. Bali overtime tayo ngayon, 2 hours lang. Medyo matumal lang overtime natin ngayon mga guys. Siguro next month papaldo na yan. Okay naman na sa akin yung yung maglilinis ka ng 30,000 NTD. Kasya na yung pang-allowance nung papadala natin sa Pilipinas at saka pambayad ng mga bills. Tsaka konting konting ipon. Pag nag-abroad kayo kailangan ng tubig. So yun guys, time check tayo. 11. Ano ba yan? 11:13. Kaka-out ko lang sa duty mga guys. May nagsabi kasi sa akin na ka-work ko na kapag birthday mo daw pala is plus 500. Bibigyan ka ng 500. Tignan nga natin mamaya guys. Gusto ko nga palang idagdag na kapag nag-apply pala kayo dito guys, dapat buo yung loob nyo. Share ko lang, dapat buong buo yung loob nyo kasi may mga tao dito na hindi nalalabanan yung homesick ba. Pag nag-abroad kayo guys, dapat kaya nyong labanan yung homesick para sa pamilya din naman natin to So tara, tignan natin kung magkano yung laman ng ATM ko kasi may natirang 200 doon yun Parang iniwan ko lang ba na parang wala lang, gusto ko lang mag-iwan kahit konti. Tignan natin para may kung totoo nga, may pambili tayo ng sabon panlaba. Master, say hi to my vlog. Hi.
Hi, this is my master. Yun. Let's go. Pasok. Ay, password. Language. Okay. Withdrawal. View balance. Oh, meron nga guys. Withdraw na natin yan ah. 700. Confirm. Ay, panalo. May pambili tayo sabon. Exit. Yun oh. Panalo. Pambili sabon. Alright. Yun, ngiting may pambili tayong sabon mga guys. So yun guys, andito na tayo sa dorm. Magpapahinga na tayo mga guys at maaga nating susunduin si Mrs. bukas sa Dolio train station. Takits tayo bukas. Good morning sa inyo mga guys. Bali punta na ako sa train station ngayon. Nag-chat na kasi si Mrs. at malapit na daw siya. Ganito nga yung nagiging setup namin ng asawa ko dito sa Taiwan. Andito nga kami sa Taiwan pero 3 oras yung layo namin sa isa't isa. Hindi kasi kami magkasama sa isang company mga guys. Saka lang kami nagkikita kapag sahuran na. Ganito yung buhay dito sa abroad mga guys. Hindi porket magkasama kayo sa isang bansa magkasama na din kayo sa company. Minsan madalang lang nangyayari yon mga guys. Swertehan na lang talaga kapag nasa isang lugar lang kayo pero magkaiba ng company. May mga ganong sitwasyon din dito mga guys. Doon sa oil lopan. Ya. Yang payo. Doon sa tayo. Motor shop dito sa Taiwan mga guys. Yun oh. Yun oh. Nag-change oil muna tayo mga guys. Gawa nga nung nagtutuyo yung langis ng ating motor. Baka masira pa wala tayong service papunta sa trabaho. Malapit naman na tayo sa train station mga guys. Mga na lang 3 minutes. Tara, punta na tayo. Baka mapagalitan na naman tayo ng wala sa oras. Touchdown Dolio train station na tayo guys dito sa Yunlin. Alam nyo ba mga guys na ang gaganda ng mga train station nila dito? Para kang nasa airport lang natin Solid yung mga nila dito guys, mga facilities nila dito sa Taiwan. Ito siya. Nahanap niya ako guys. Dito. Dito, hindi ako makita. Alam nyo ba mga guys na malaking sakripisyo ang pag-abroad, lalo kung may anak kayo sa Pilipinas. Iiwan mo yung anak mo ng madaming taon para meron kang maitustos pang araw-araw sa kanila. 'Di ba pag nandiyan ka sa Pilipinas, pag narinig mo yung salitang abroad, 'di ba parang ang sarap sa tenga. Pero baliktad mga guys. Mahirap dito sa abroad, literal. Well, ganun talaga ang buhay. Kung gusto natin ng mas maginhawang pang araw-araw dyan sa Pilipinas, balang araw, kailangan natin ng konting sakripisyo mga guys. Kakainin mo yung pagkain na hindi mo nakasanayan, gagawin mo yung mga bagay-bagay na hindi mo ginagawa dati. Kaya madalas, every weekend mga guys, kung makikita nyo yung mga friends nyo dyan sa Facebook na nandito sa abroad, laging namamasyal. Paraan lang namin yan mga guys para malibang yung aming mga sarili kahit isang araw man lang. At yun na nga mga guys, binilisan na namin kumain ni Mrs. at makikipagpalit pa ako ng motor at ihiramin ko yung motor ng aking kasama dito sa dorm kasi hindi makakiyat yung service natin mga guys. Medyo mataas kasi yung lugar. Habang nasa daan nga kami nakita namin tong big bike mga guys. Paborito kasi ng anak namin to. Medyo nakaramdam nga kami ng lungkot ni Mrs. dito mga guys. Kasi ito yung isa sa dahilan bakit kami nag-abroad. Ito yung sinabi namin sa anak namin na ibibilhan namin siya ng big bike balang araw. At isa pa to mga guys alam nyo ba na ang mga Taiwanese sobrang mahilig sa aso at pusa. Kung mapapansin nyo rin nga pala yung daan dito sa Taiwan mga guys,
Sobrang respeto ng mga tao dito ang motorcycle lane. Sabi ko nga kay Mrs., sana ganito sa Pilipinas, no? Ang ayos ng daan nila, ang sistema ng daan nila, sobrang linis, sobrang sarap mag-drive. May isang busina, wala kang maririnig dito mga guys. Sayang, bawal mag-drone. Pasyal muna tayo mga guys. Andito kami sa Rainbow Bridge dito sa Taiwan. Nanto kasama ko si Mrs. Kasama ko yung tigreng asawa ko. Mag-hi ka daw, mag-hi ka para ano. Hi. Hi. Hi! Okay lang. Bakit ka sumunod dito sa Taiwan? Babae ka. Ano? Makamang babae ka. Ang babae daw. Dito sa Taiwan mga guys, uso yung mga ano, ng bababae. Eh alam nyo na, single pag nandito na sa abroad yung iba. Sa mga nagbabalak dyan na mag-apply dito sa Taiwan mga guys, kung kaya nyong idala yung mga partner nyo sa buhay, eh mas maganda ang ano, ang pag-iipon ba, mas mabilis kayo mag-ipon pag dalawa kayo dito mga guys. Kaya itong video na to kasama ko si Mrs. Isang inspirasyon para sa mga nag-a-apply dyan na mas maganda isama nyo na lang yung mga partner nyo. Konting sakripisyo lang naman yun mga guys. Sarap ng hangin. Tapos may pulse dyan. Sayang, hindi tayo pwedeng magpalipad ng drone. Bawal kasi dito. Share ko lang po ito sa inyo mga guys. Alam nyo ba dito sa Taiwan, ang dami nilang pasyalan na halos mahihilig yata sila sa bridge dito Pangalawa ito sa napuntahan ko. Kung mapapanood nyo yung isang video ko, bridge din yung pinuntahan namin. Sobrang tataas na bridge. Ito isa rin sa pinakasikat na bridge to, itong Rainbow Bridge dito sa Taiwan. Pagdating nga namin dito, wala masyadong tao. Pero mga isang oras lang mga guys, sobrang dami na yung datingan ng tao. Kaya mainit na din at medyo siksikan. Kaya tumaas na kami ni Mrs. Meron ding pahingaan dito at meron ding bilihan ng merienda. Kaya naisip muna naming magmerienda bago kami umuwi. Kung may mga katanungan kayo mga guys, pwede kayong mag-comment dyan sa baba at sasagutin po natin agad yan. I-grab ko na din pala tong opportunity na to mga guys, na gusto ko lang magpasalamat sa mga subscriber natin at patuloy na sumusuporta po sa atin. Sana po huwag kayong magsasawang suportahan ako mga guys. At dito ka na po tatapusin tong vlog natin for today's video mga guys. At sa mga magko-comment nga pala mga guys, pakilagay naman kung taga saan lugar kayo para alam ko kung saan nakarating tong video natin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kits po tayo next vlog.